Ano po ba ang kinakailangan natin upang tayo ay maging alagad ni Jesus? Ngayon po ay Thursday, pagkatapos ng Ash Wednesday, at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatay nila, ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay magpasyang susunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang handang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ay nagbibigay ng agarang requirements upang maging alagad ni Jesus. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang magpasyang susunod sa akin ay kailangang limutin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin. Ano po uli ang mga kinakailangan? Una ay ang limutin niya ang kanyang sarili, na ang disipulo o alagad ni Jesus ay hindi po nabubuhay para sa kanyang sarili lamang, na hindi po niya iniingatan ang kanyang buhay at kung ano ang mayroon siya para lamang sa kanyang sarili. Ang buhay niya ay para sa iba. Siya ay para kay Jesus. At dahil siya ay para kay Jesus, para din siya sa iba. Ang paglimot sa sarili ay ang pagsunod sa Diyos at hindi po ang sarili. Para luwalhatiin ang Diyos at hindi po para bigyang kasiyahan ang sarili upang kilalanin ang Diyos at pawiin ang sarili. Pangalawa ay ang pagpasa ng krus na dapat talikuran ng alagad ang pinakamamahal niya. Dapat niyang isuko ang pinakamahalaga sa kanya. Dapat niyang bitawan ang pinakamalapit sa kanya. Pagkatapos, dapat niyang isaalang-alang ang krus na Jesus bilang pangunahing katangian ng kanyang pag-iral o ng kanyang buhay. Ang krus na Jesus ay ang kanyang buhay. Ito ang kanyang pag-asa, ito ang kanyang lakas. Ang krus ay ang kanyang tiyak na daan tungo kay Jesus. Kaya, ang pagpasa ng krus na Jesus ay ang pagiging handa para sa buhay ng pagsasakripisyo at paghihirap. Pangatlo ay ang pagsunod kay Jesus. Ito ay ang pagbibigay ng ganap na pagsunod kay Jesus. Ang tagasunod na Jesus ay nakatuon ang kanyang paningin, ang kanyang atensyon sa kanya. Itinatakda ang kanyang puso sa kanya. Inialay ang kanyang buhay para kay Jesus at para sa kanyang layunin. Sinusubaybayan niya ang kanyang mga yapak, nagsasalita ng kanyang mga salita, at binubuhay ang kanyang mga gawa. Ang mga requirements na ito upang maging alagad ni Jesus ay hinihingi hindi lamang minsan. Gagawin natin ang mga ito hindi lamang kung kailan natin gusto. Walang humpay na inaanyayahan tayo ni Jesus. Patuloy niyang sinasabi, sino man ang magpasyang susunod sa akin, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus sa araw-araw. Araw-araw po. Kaya ang pagiging alagad ni Jesus ay araw-araw sa lahat ng oras at sa saan mang lugar o sa lahat ng dako. Muli, ano po ba ang kinakailangan upang tayo ay maging alagad ni Jesus? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola,
Pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.